Oras po natin mga kaganang buhay. Dito pa rin po sa Canlaon Livestock Auction Market. Alas 8:12 ng umaga. At ang ating truck po na green, ayan na po nakikita natin. Nagmamaneuver na po si Danny. Para po makauwi na kami dahil ayos na. Kuta na po ang aming nabili. Hindi po nasiro ngayon sinalon. Nakahabol pa po ng 45,500. Isang piraso. At marami po ang nagtatanong, kamusta na nga po sinalon sa pamimili? Dahil siguro nakita nila medyo kunti lang ang nabibili ngayon ni Nalon. Kamusta po ba ang pamimili ni Nalon? Talakayin po natin, mga kaganda buhay. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na sinalon po ang pioneer din na naging kasama ni Roger sa sipatan mula pa noong nag-upisa. At naging loyal po sa atin sinalon. Talagang tinulungan niya talaga ang team. Kaya bilang reward, dahil sa loyalty ni Nalon, yun nga, binigyan natin siya ng tindahan at tuwang-tuwa naman ang kanyang misis na meron ng pinagkakaabalahang tindahan si Nalon. Ang patakaran po kasi dito sa livestock buying for slaughter, sa lahat po ng mga komprador, kagaya po nila Sir Jimmer, ang tagasipat niya po, nandun din si Jonas, ganyan, ang dami din niyang tagasipat. Ang kalakaran po talaga ng kitaan dyan, is kurpo-kurpo po, yung hati po sa tubo, hati din po sa lugi. Oo, at saka yung kapitalista, siyempre sa kanya yung truck, nagsisingil po ng for expenses, pamasahe po ng bawat hayop at ang sumobra yan po ang tubo. Yung kumulang naman yun po ang lugi. So, sabi ko nga sa inyo, nag-invest si Kabayang Roger ng knowledge dito po sa ganitong klaseng negosyo. Naramuhunan po kami ng mga lugi. Sinalon po ay dati pong antog-antog. Hindi naman po siya nakapagbiyahe ng Maynila. Kaya parehuran po silang parang nangangapa ni Kabayang Roger sa pamimili. That's why po na hindi rin natatamaan ng maayos ang ginansya. So, overall, yung recovery po ng katay ay mahina. That time po na hindi pa sila marunong masyado. Tapos si Kabayang Winnie noon, mula noon, si Kabayang Winnie, napaka-responsible po. Yung mga lugi niya, tapos yung mga tubo niya, talagang binabayaran niya yung mga lugi niya. So pagdating naman po kay Master Joel, dati na sipatador natin, tumutubo rin siya, binibigay namin. Pero minsan ang mga lugi niya sa amin lang naka-charge. So sinalon, at the same time, pinapalagpas natin yung mga lugi niya noon. Kaya kahit lugi, binibigyan pa rin po natin siya para makasurvive din ang pamilya hanggang pag-look back po ng mga tulong niya sa biyahe natin, binigyan natin ng puhunan sa tindahan. Pero sa negosyo kasi mga kagambuhay, meron talagang mga policy. So kagaya rin ng iba na yun, nililista talaga yung mga lugi at pagka nakapanalo ay ikakaltas. Kaya Kabayang Nalon kasi minsan, puro lang lista. Oo, nakakaltas din pero mas marami pa rin yung listahan ng lugi. Dahil nga, siyempre, hindi naman nananalo yung biyahe nila ni Kabayang Roger. Pero para po, wag naman malugi si Nalon, ay sobra pa po sweldo yung minigay natin sa kanya. Yun nga, nagkatindahan siya. And then, siyempre mga kagadang buhay, pagkasumweldo po ako dito sa YouTube,
Binibigyan ko rin po sila ng 10,000, 5,000 kasi namamasahe din siya papunta po ng barracks natin. So para po makatulong din sa mga expenses niya. Kaya yung sahod natin sa YouTube ay binibigyan din natin siya. Pag January na 2025, nagbigay na po ako ng patakaran na yun na, higpitan na yung higpitan na yung panalo, higpitan na yung talo, ganyan. So nakakita tayo ng dagdag na tagasipat, si Lilan, si Castor, at saka yung mga cowboys natin. Ayun, nalagay po sa ayos. Kaya wag po magtaka mga kaganabuhay ang iba na maingat na po talaga si Kabiyahing Nalon sa pamimili ngayon dahil syempre may katuwang na rin. Kahit kunti lang yung mabili niya, may katuwang na rin si Kabiyahing Roger. Oo, kahit kunti lang, basta sureball pong kikita. Kaya kumikita naman ngayon mga kaganabuhay. Hindi lang yung kagaya dati na napipressure siya na bumili, napipressure sila ni Nalon na bumili ng marami. Kaya ang sitwasyon po ng ating mga biyahe ngayon ay hindi na po pressure ang bawat isa sa pamimili. Gawa ng advantage talaga kung maraming sumisipat. Kagaya ni Kabiyahing Winnie, 4 plus siya doon sa bundok. Minsan nakakakuha tayo ng 20 heads or more na nabibili ni Kabiyahing Winnie doon sa bundok. Kaya kunti na lang ang hanapin natin dito sa stockyard, nasa 30 na lang. Kung 50, pero mostly po ngayon, ang karga namin is mga 47, 48 heads na lang para po maluwag pagka medyo malalaki. Kaya ayun, dati pressured ang pamimili ni Nalon at ni Roger. Ngayon, okay na. Kahit kunti, ayos na rin. Tapos si Kabiyahing Nalon, pinapayagan natin mula noon pa naman. Pag may mga sideline sila ba, ang sideline po ni Kabiyahing Nalon na kita ninyo nung nakaraan, namimili siya ng mga baboy, mga inahin, tapos siyempre mahal ang baboy ngayon, kumikita din siya. Kaya dito po walang pilitan, dito sa team namin, suportahan lang mga kaganabuhay para makasurvive ang bawat isa. Kasi pag sumama si Nalon or si Winnie sa pagkumboy ng kanilang mga nabiling mga hayop, binabayaran natin yan sila sa kumboy rate. O 7,000 po binibigay ko yan sa kanila pag nakasama sila sa biyahe. Pero siyempre mapagod yun mga kagandang buhay. Kaya tumututok na lang sa pamimili po si Kabiyahing Nalon at si Winnie. So nung nakaraan, pinayagan natin si Nalon din na mamili. Maghanap din sa bundok kagaya ng kay Kabiyahing Winnie. Pero si Kabiyahing Winnie talaga kilalang kilala na, nakaput up na siya ng pangalan. Kaya marami na po ang nagpapasipat sa kanya. Yung mga tawag niya ba, mga tanyag-tanyag. Ganyan. So, wag mag-alala mga kagandang buhay. Naglaylo man po sa pamimili si Kabiyahing Nalon. Ay, babalik naman yan sa dati, mga kagandang buhay. Pagka gumanda-ganda po ang presyuhan dito sa stockyard. Medyo di lang kasi niya talaga mapantayan. Sabi ko nga sa kanya, ay bakit si Lila nakakabili naman, nananalo naman. Sabi ko, depende lang talaga yan, Kabiyahing Nalon, sa ano lang rin, sa sipat at sa sa tawad, mga kagandang buhay. O meron pa talagang pasaway na hindi umakyat sa truck natin, kaya umatras po para pasakayin ang isang piraso babae. Mahirap talaga, matigas ang babae pag pinaakyat. Oh no! Ibig sabihin, mas mabait talaga yung lalaki. Pambihira. May katigasan talaga ng ulo ang mga babae. Tignan nyo sa baka, ang hirap paakyatin. Ayun na, si Nalon, sumakay na. Yan po mga kagandang buhay. Love natin yan, si Nalon, love natin yan. Kaya alam muna natin na maglaylo-laylo siya ng konti sa pamimili. Basta sure ball daw, sabi niya. Si Dani medyo matapang-tapang ayan na po ang nabili natin. 8 po yung dito ngayon, 8. Meron tayong kukunin doon po sa daan. 4 pa po yun yung kukunin natin doon sa daan. 8 ngayon. Hindi man po kumita na malaki, basta masurvive po yung mga expenses, may matira pong kunti.
Okay. Napakalaki pong ayahay kung may sariling sasakyan. Guys, sa kanila, yun, kanya-kanya na pong karga. Yung iba ng mga hindi nabili, binalik ng mga may-ari. Meron kasi talagang mahal ang bili mo dun sa bundok. Hindi mo na didispose dito sa livestock auction. Dadalhin mo na naman sa ibang auction. Meron po ang buhay antog-antog. So ito po yung mga taga-akla natin. Mukhang hindi pa nila nakarga. Ito po mga kalabaw ni Junjun. Pangkatay po ito daw sa po sa Bacolod. Or di natin alam, baka may pang Maynila din dito. Yun. Yung mga kalabaw pa, maraming hindi nabili. Lumabas na ang ating sasakyan. So, ang oras po natin ay lagpas alas 8. Uwi na po tayo mga kagandang buhay para makaligo, makatulog-tulog pa ng konti. So, makarating tayo sa kubo natin mga alas 9. Tapos pahinga ng konti, maligo, kakain. Biyahe po ng 4 na oras para sa Duldol. Linggo ng hapon, marami na po ang nagdadala ng mga hayop. Hanggang bukas po. So, bukas pa po magkapira. Bukas pa maka-withdraw. So, kung hapon at wala kang dalang pira, medyo mahirap din po sumipat. Meron kasi pong ayaw pumayag na hindi bayaran agad. Kinabukasan pa yung iba, pumapayag naman. Kasi nga walang bangko. Pero good thing mga kagandang buhay, nakakautang po kami dito kay Sir Ali. Sa 100,000 po, 600 pesos yung bayad namin, tubo. Minsan isang araw lang, 2 araw, or mga 1 linggo din minsan. Oo. Thank you so much Sir Ali sa suporta sa mga komprador. Pag walang pera kay Sir Ali, makakapitan. Thank you so much. Malaking tulong yon. Mamaya pag may nabili kami ng hapon, pairamin mo kami ha. Kasi bukas pa kami magwi-withdraw. Dala ka para makahiram kami sa'yo. Kasi minsan merong mga komprador na may mga ahinti minsan ayaw talaga. Ayaw talaga ba? Minsan gusto nila bayad agad pag hapon. Ay kinabukasan, padala ka lang. Mga 5 milyon. Wala ng milyon. Kahit mga mga makabili kami ng mga 5 o di, mga 50 mil o lang, nasa mga 300K. Ayun, pag wala po kaming ganyan, mga emergencies, alam mo, hindi mo naman mahiriman si Sir Ali pagka hindi ka marunong magbayad eh. Kailangan hiram, bayad agad para makaruling. No man is an island. Kailangan kumita tayo sa isa't isa. Diba, nagkakarga kami ng bahayop sa kanya pag wala kami dalang sasakyan. Yun, tulungan sa negosyante. Salamat kaayo, Sir Ali. Malaking tulong mo sa mga komprador na kagaya namin. Pagpatuloy mo lang yan. So, ayan na. Uwi na kami para makapahinga pa ng konti. Punta na tayo sa sasakyan natin, mga kagandang buhay. Ganun lang po. Babay na sa ating mga gwapo na mga ahinte. Ahinti. Lugi na naman! Mataas. Mataas ang pamalit ninyo doon sa bundok. Ngayon, walang namimili kasi maulan ngayon eh. Maulan, no? Lagi na si Madam nakaganda. Salamat sa nagagandaan si boss sa akin. Thank you so much. Ayun po, nakahintay na si Kabeng Roger. Ando na sa sasakyan. Kasi nandun na yung ating truck. Meron tayong kukuning 4 pa doon sa daan. Taga-diin ka mo, ma'am? Taga-Aklan po. Nahulog ito siya sa... Ay, oo nga, nahulog. Ay, nahulog sa kalsada yung tissue po. Bagong-bago pa. Punta na tayo dito. Taga saan daw tayo? Siyempre taga-Aklan. Oo. Ay, pero si Kabeng Roger taga Negros. Kaya talagang second home ko na itong Negros, mga kagandang buhay. Dito na yata sila. Naghihintay na. Oo nga, andun na yung driver.
Naghihintay na lang sa atin. Sa akin. Oo. Yun, nagbayad na tayo ng parking na 50 pesos. So, salamat. Canlaon Livestock Auction Market sa susunod na naman po na sipatan. Naku, dalawa na lang pala kami natira sa Fortuner po natin. Doon na silang lahat kabiyahe. Ano doon sila? Kuha silang upa? Kukuha silang ugabhang, rice hull. O, para bukas na, ano? Yun, ang magiting nating sipatador, magiting nating driver, lahat yan nagagampanan ni Kabeng Roger. Mabuting ama, mabuting asawa. Nako, package deal na. Yan, patanda ng patanda, pa-in love ng pa-in love. No? Kabeng Roger, no? Ayun. Gawin po nating masaya ang ating buhay. May asawa po, mga kaganang buhay. Huwag pong dungisan ang ating tiwala sa isa't isa. No, patuloy lang na enjoy natin ang ating mga pinagpaguran. Habang nagkakaedad, mas lalo pong mahal ang isa't isa. Wow! Grabe ba? So, meron pa tayong kukuning 4 dito, ano? Sa daan? Meron tayong nabili dito sa daan-daanan na lang natin. Tumigil po ang truck natin saglit, mga kagandang buhay, para po kumuha ng rice hull o ipa ng palay dito po sa Canlaon mismo, sa gilingan. Kasi para wag madulas po ang ating mga baka pagka kinarga natin sa malayong biyahe. May mga nakasako-sako na, di na natin alam kung sa atin yan. No, may mga nakasako na. Kasi ang binabayaran lang naman natin ito yung paglagay sa sako. Pero ang rice hull po ay libre na. Or minsan, mga tao na lang po natin yung nagkakarga. Ang truck po natin ayun, sabi ko nga po kanina, meron po tayong dadaanan na 4 na baka pa na nabili. So 8 po doon sa stockyard plus 4 pa dito. Ayun, nakarga na nila. Tapos, mukhang nagbaba kanina ng mga sako. Baka hindi sa atin yung mga nakasako na yun. So, ilan naman pala sila. Kaya pala wala nang sumakay dito sa atin. Para tulong-tulong po sila sa pagkuha ng rice hull. Beng Roger, mga mudguard naman po sa kanya. Dito rin po kami nagpapagawa ng mudguard. Oh. Nakuha mo yung mudguard? Forward. Forward. O, ayun na. Dito sila kumukuha, no? Ng rice hull. May mga nakasako na, Mahal rin ang nila dito. Bigas, bilingan. Ayun, sulos ka ng buhay yung nakalagay, Love na love mo talaga ako. Puro sulos ka ng buhay na ngayon. Tapos biyahe ni Roger. Magkano naman yung mo? Yung bayad mo niyan? Ganyan. Nagpagawa. Mahal kasi pag malalaki. Dito niyo mo ilagay? Oo. Wala pa pala. Oo. Yan, magbabayad tayo, May 2 pala ang gilingan dito, Kaya wala tayong problema sa rice hull. Ay, mga magkano yun ang bayad sa mudguard? Parang ang ganda. Parang ang galing nilang gumawa, Magkano yung ganon? Noon sa imbaos, 15. 15,000. 15,000 yung buo? Oo. Ay, mahal pala kabiyahe. So, tiniwilas 18. Yung sa akin sa ELF, magkano? May discount ako sa akin. Parang lagi ka na lang naggagawa ng ganon. Magpapagawa. Hatag to siya. Diyan, Ito, bayad mo na to. Saan siya? Dong! Walang bawas yan. Kulang ng 46, naubos, daghan na yung palit. Sa ano lang? Ang Kulang ng 46. kulang. Yan na lang kwarta ko, Ay, grabe naman. Magunbun na. Bilangin mo na yan. Salamat kayo!
Tingnan po natin ang ating mga cowboys na kumukuha po ng rice hull. Sabi ni Danny, nagbabayad daw po ng tag-2 isang sako o tag-5. Kaya tuwang-tuwa naman yung may-ari ng rice mill kasi pagka sumubra kasi yung stocks nila ng mga rice hull, wala rin silang mapaglagyan. Uy. Malapad dapat yung ano mo, space mo. Grabe. Ito may mga bago oh, saan sila kumuha? Ay, naku, ang dami pala. Wow! Doon sila oh. Tapos hahakutin. So, mabilis lang pala. Mabilis lang pala nila ilagay sa sako dahil nakaano na, nabundok-bundok na ba? Ha? So, ilang sako yung kukunin natin? Ilan? 20? Oh, ayun. Grabe po, ang dami. Ang daming rice hull. Pag gusto ka lang, oh. Pag gusto ka lang ng kuha. So, ito po ang buhay namin, maging behiro, sa pagkuha po ng mga rice hull dito, tulong-tulong pa rin. So, hindi pwede makapasok dito ang sasakyan nating malaki? Hindi. So, hindi naman pala hahakutin. Bali, iakyat na lang sa truck pagka tapos na silang magtali-tali. Punuin yung sako! Kailangan din pala natin ng sako. Tulong na si Danny, tulong na. You know, tuloy-tuloy ang giling. Yan, tuloy-tuloy. So, hakutin ng truck nila itong rice hull din kung saan-saan nila po tinatambak. Kaya walang problema, mas tuwang-tuwa yung may-ari. Na mabawas-bawasan. Yan, bagong-bago talaga yan, no? Wow! Bagong-bago. Kasi kung may rice hull kasi, hindi madulas ang paa ng ating mga hayop. Tapos sa ibang lugar, mga kagandang buhay, ginagawa nila itong panggatong. Oo. Binibili rin ito mga kagandang buhay para gawin bang kuryente, gawin panggatong. Wow! Para-paraan lang. So yung iba nga nagbabackload ng ganito papunta ng Maynila eh. Binibili din sa kanila kung ilang tonelada yung malagay nila sa 10-wheelers nila. So, ano pa ba mga kaginambuhay yung pwedeng paggamitan ng rice hull? Ito, ginagamit din to ni Ron's Farm Official sa mga itik niya. Yung iba sa mga, ano po, sa mga babuyan na walang amoy. Ang daming gamit itong rice hull. Kasi nag-absorb siya ng baho. Hindi bumabaho lagi rong ano namin, mga tae po or mga dumi po ng ating mga hayop papunta na Maynila. Sinisip-sip po ng rice hull. Wow! So maraming sources na mapakinabangan pa. Darating ang araw pag na ano ito, yung mga rice hull na ganito, bebenta rin to dahil kung may ano ba, may paggagamitan. Yung iba ginagatong para converted siya sa ano, kuryente. Grabe si kabiyahe o kutsilyo talaga yung pangbukas. Pangbukas sa kanya. Excited ako dito. Ay, salamat talaga kay Robert Chubira nito ha. Yay! Kagabi ko pa gustong buksan to eh. Grabe talaga. First time no, na nakatanggap ka ng ganyan. First time talaga nakatanggap ako ng regalo. Ay, salamat talaga. Ito na. Dito sa munting kubo ni Roger San Negros. Ito na. Wow! Ito yung akin, ha? Yan sa'yo.
Anong nakapangalan? Souls. Souls Oh, ka ng buhay, Souls. sa akin yan. Souls. Ayan. Ito yata sa Ito sa'yo. Saan mo na? akin. Meron pa akong upuan. Meron ka pang upuan. Meron akong sombrero. Sukat mo. May baka pa, oh. Talagang bagay sa akin to. Ganda. Wow, may baka pa yan. Tapos may pangalan, Kabiyahing Roger. Ang ganda. Super ganda. Wow, leader. Ang laki pala. Hala. Tayo ka, Kabiyahe. Ang ganda nito. Oh, parang gusto ko nang isuot yung akin, ah. Sabi niya, dyan mo daw ilagay yung mga milyones. Ito talaga, no? Leather. Ang ganda nito. Wow. Ang bigat ba? Grabe, oh. Ano ba to? Leather talaga, oh. Ganyan. Yan, body bag. Ganyan. Oh, nakasombrero na si Kabiyahe, tapos may leather bag pa. Ganda nito. Ano pa yung iba dito? Sabi niya, upuan daw ito, Kabiyahe, eh. Ayan, oh. Meron akong lalagyan barya. Mga sombrero ng mga cowboys. Astig. Astig, ang daming bulsa. Astig. Astig. Wow, ah. Salamat talaga dito. Mayroon pa akong upuan. Ito yung upuan. Tingnan natin yung upuan. Excited si Kabiyahe, ah. Yung upuan, tingnan natin. Talaga super bait naman ni Sir Robert. Talaga salamat, Sir Robert Chubira. Oh, ito lang po ang munting Sobrang- kwarto ni Kabiyahing Roger dito sa Negros. Yan, dito siya Sobrang- natutulog. Dito naman si Brian sa kabila, oh. Ganun lang, Ang mga ganda kagandang nito. buhay, basta aircon lang. Oh, Uy, bangko siya. ano ba gumamit niyan? May handle pa, oh, pwede mong bitbitin kahit saan. Ano siya? Ito. Hindi marunong. Baka iniikot, Kabiyahe. Ano ba ito? Drawing bag, ginagawang bag yan. Wakan. Sa akin naman, mga kagandang buhay. Pasensya na po dito sa kubo namin, ha. Basta importante po, may aircon na yung kubo ni Kabiyahing Roger. Ayos na, nakakatulog na siya. Simpleng buhay. Of course, meron din akong sombrero. Ay! Tapos may pangalan din pong Solos Kinabuhay. Actually, nagsusombrero talaga ako. Gamit talaga ako ng sombrero. Mula noon. Yun, ang ganda na ng kagandang buhay ninyo. Tapos sa aking Kabiyahe na na bag, ano siya, shiny. Sa'yo parang matte. Sa akin shiny, Kabiyahe. Isa sa'yo. Tapos may dalawa siyang ganyan. Iba yung design ng sa akin. Nga. Ala, shiny yung sa akin, oh. Wala, leather talaga. Sa'yo matte na brown. Sa akin naman, brown na brown. Ano naman yan? Ala, ang ganda. I'm sure mahal ito Kabiyahe kasi ano siya talaga. Magandang quality ng leather. Pang matagalan ito kahit mga ilang taon mo pa itong gamitin. Oh? Hala. Wow, I love it. Ganyan ang niyan. Ganyan yung paggamit. Hala, love ko siya. Thank you, Sir Robert. Nagustuhan ko dahil shiny. Shiny. Ang ganda sa'yo, Kabiyahe, matte. Shiny. Iba yung iba yung kanyang design. Wow, nagustuhan ko. Tapos yung may upuan din ako, mga kagandang buhay. Oh, may upuan. Ay, may note. May note pa.
Yan. Pag napapagod na sa kakatayo, twist and pull chair, collapsible. Pwede pong pang stockyard. Thank you, Sir Robert. So, sabi ni Sir Robert, meron din dito mga sombrero ang cowboy. Sabi niya, bigyan si Ron Swang official. Tapos po, si Engineer Noy Noy. Ayan. So, mapipili lang pala natin ang bibigyan. Hindi lahat mabibigyan. So, kung sino ang bibigyan natin ng sombrero, piling-pili. Piling-pili. Hindi lahat ng cowboys. Kasi tatlo kaagad. Piling-pili lang talaga yung mabibigyan. Siyempre, ito bigay ko kay Engineer Noy Noy. Puro brown yata yung bibigay ko sa kanila. Yun. Puro brown. So, ito, pambigay natin sa ating mga cowboys. Hello! Anak nila to eh. Hello, B. So, ayan. Ayan po. So, i-ano na lang natin ito, mga kaganang buhay. Piliin natin para sa mga cowboy natin. Pero yung akin, isuot ko na ngayon kasi excited ako eh. Thank you so much. Si Robert, pupunta po ako ngayon sa bahay ni Winnie para mag-pick up po kami ng mga baka.